bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Metro East Balita. Pahayag ito ni Curly Discaya na malaki ang pagsisisi niya o nilang mag-asawa sa pagbulgar sa mga politiko na nasasangkot sa flood control anomaly. So, Discaya labis ang pagsisisi sa pagbanggit sa mga politikong sangkot sa flood control scam. Labis ang pagsisisi ng kontratistang si Curly Discaya sa pagbulgar sa sistema ng korupsyon sa DPWH at pagdawit sa ilang politikong di umano ay tumatanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Nagpahayag din ng pagkadismaya o sama ng loob si Discaya dahil ginawa umano silang sacrificial lamb habang malaya ang mga politikong nagpataba ng kanilang bulsa galing sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ng naturang kontraktor na ang pagbubunyag nila ng 25 hanggang 30% na SOP o kickback na hinihingi ng mga politiko ang naging mitsa ng pagkakakulong ng kanyang asawa si Sara at ang pagkakasangkot ng kanilang pamilya sa malaking iskandalo. Inamin din ni Discaya na kung alam lang niya na sila ay mapapasama, sana ay nakisama na lamang sila sa bulok na sistema. Ito ang kanyang payag. Excuse me. Nagsisisi ako na pinangalanan ko pa ang mga politiko na iyon. Sana hindi na lang namin binulgar ang sistema. Noong pinangalanan namin sila, kami pa ang naging masama. Aniya, ginagawa silang panakip butas upang hindi umabot ang investigasyon sa taas o sa administrasyon, lalo na marami sa mga dating kaalyado ng mga Duterte ay lumipat na sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mariing tinanggi ni Discaya ang mga ulat na ghost projects ang kanilang mga nasungkit na kontrata. Ipinaliwanag niya ng umano'y 180 bilyong halaga ng mga proyekto ay naipon sa loob ng 20 taon at hindi nakuha sa isang bagsakan lamang. Panay kalsada yon, panay eskwelahan. Paano naging ghost? Wala kaming ghost dahil na audit yan ng COA, sabi niya. Dagdag pa niya na ang maling impormasyon tungkol sa mga ghost projects ay posibleng nagmula sa maling coordinates o kaya ay manipulasyon ng ilang opisyal sa DPWH upang mabilis na makakuha ng pundo na idedirekta sa taas. Bagaman aberya ang inabot ng kanilang pamilya, ibinahagi ni Discaya na may magandang naidulot ang kanilang pag-iingay. Ayon sa kanyang mga source sa industriya, naging maingat na ang mga politiko ngayon at bumaba na sa 10% ang hinihinging SOP mula sa dating 30%. Naging sigurista na rin ang mga kontraktor. Nakita nila na pagkatapos kaming hingan ng pera at i-extort sa SOP, sa dulo ay gagawin lang kaming sacrificial lamb, sabi ni Curly Discaya. Naniniwala rin si Discaya na biktima sila ng laro sa politika at ginagamit lamang ang kanilang kaso upang ipakita na may napaparusahan ang administrasyon kahit na ang mga malalaking isda sa gobyerno ay nananatiling protektado. Okay. So, itong mag-asawang Discaya, may kasalanan. But kagaya ng sinabi ni
Senator Marcoleta, nung siya pa ang chairman sa Blue Ribbon Committee, sila ang least guilty. Kaya nga napakaganda na sana yung buwelo ng investigasyon nung panahon pa ni Senator Marcoleta. Nung nagsalita na itong si Diskaya at pinangalanan na yung mga alam nilang nasasangkot, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Di ba? Biglang napalitan ang Senate President. Of course, dahil napalitan ng Senate President, bago na rin ang Blue Ribbon Committee Chairman, then ito na. Sayang, ako, naniniwala ako sa katapatan ni Senator Marcoleta sana na tutumbukin niya ang mga mastermind. Kaya lang, yun na nga, laro ng politika. So, mga Diskaya, may kasalanan. Kaya lang, naniniwala ko na biktima lang din sila sa corrupt na sistema sa gobyerno. Ngayon, sila ang kawawa. Dahil nakakulong ang kanyang asawa, si Sara, siya naman nandun din sa Senado na cite in contempt. Oh, nasaan ngayon yung mga mastermind, di ba? Malaya pa rin. Kaya naintindihan ko itong mag-asawa na nandun yung pagsisisi. Kaya lang, ito, magandang balita ito. All things work together for good. Dahil, sinabi niya, bumaba na ang kickback. From 30%, naging 10% na yan. Maingat ng mga kontraktor. So, yun ang magandang resulta. Kasi, dati-dati naman, may nandyan na yung kickback o komisyon eh. Kaya lang, walang problema dahil magaganda ang pagkagawa ng mga proyekto mulat sa pool ng mga 10% lang. Grabe kasi yung naging 25 to 30% itong panahon ng Marcos Jr. administration. Wala na. So, good luck sa mag-asawang Diskaya. Kung ano ang itinanim, yan yung nanganihin. Kaya lesson learned sa atin, mag-ingat tayo sa mga dealings natin at para hindi tayo matulad sa mga Diskaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.